Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang estado ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po isa sa mga top pound for pound fighters ngayon ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue, ay hindi po talaga ito nakakapagtagal sa numero 1 pwesto bilang number 1 top pound for pound fighter sa The Ring Magazine nang dahil sa tatlo na silang undefeated 2 division undisputed world champion nila Terence Crawford at Alexander Usyk. Sa katunayan nga po ay nitong nakalipas na taon lamang ay bagamat naging number 1 si Inoue matapos niyang talunin via 8 round knockout si Stephen Fulton, ay 2 linggo lang ang itinagal niya sa kanyang posisyon dahil agad siyang napatalsik sa kanyang pwesto ni Terence Crawford matapos nitong talunin ang former unified welterweight world champion Errol Spence Jr. Kung atin pong matatandaan na inilabas pa ni Inoue sa social media ang pagkakadismaya niya noon dahil naniniwala siya na mas karapat dapat siyang maging numero 1 kaysa kay Crawford. Subalit ngayon nga po ay mas lalo nang mahihirapan si Inoue maging pound for pound king nang dahil sa mga tagumpay na nakamit ng current unified heavyweight world champion Alexander Usyk. Hindi naman po kasi natin maitatanggi na ngayong taon ay napaka-impresibo pa din ang mga pagkapanalo ni Inoue, kung saan pareho niyang tinalo via knockout ang dalawang former world champion na sila Luis Nery at TJ Duheny. Subalit walang duda po na kung ikukumpara natin ang mga panalong ito ni Inoue sa dalawang panalo ni Usyk kontra sa higanting si Tyson Fury sa loob lamang ng 7 buwan, ay talagang sapaw na sapaw si Inoue kay Usyk. Bagamat po kasi magaling din ng mga boksingero ang tinalo ni Inoue na si Nery at Duheny, ay wala po talaga ito sa level at kalidad ng isang Tyson Fury. Kaya naman kung gusto pong makabalik ni Inoue sa trono bilang pound for pound king, ay kailangan niyang maging 3 division undisputed world champion sa pamamagitan ng pag-akyat sa 126 pound featherweight division at kunin ang lahat ng titulo dito. O kaya naman ay labanan at talunin niya ang kapwa niya Japanese monster na si current WBC bantamweight world champion Junto Nakatani. Hanggat hindi niya po kasi ito nagagawa, ay mananatili lamang siya sa likuran ni Usyk. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila binastos naman nga po ng current undisputed light heavyweight world champion Arthur Beterbiev ang Mexican superstar na si Canelo Alvarez. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay sinabi na dati pa ni Canelo na interesado daw siyang harapin si Beterbiev upang kunin ang lahat ng titulo nito. Subalit ayon nga po kay Beterbiev ay wala daw siyang interes na labanan si Canelo kung napakadami lang naman itong kondisyones na ibibigay sa kanya upang madehado siya. Paliwanag ni Beterbiev na sa tuwing lumalaban daw kasi si Canelo ay lagi daw nitong iniipit ang mga kalaban niya sa mga mabibigat na kondisyon upang magkaroon ito ng malaking advantage. At pumapayag naman umano ang mga kalaban ni Canelo dahil sa limpak-limpak na milyones na kikitain nila kapag nakasagupa nila ang Mexican superstar. Kaya naman ang hamon ni Beterbiev ay kung may gusto daw talagang patunayan si Canelo ay umakyat daw dapat ito sa dibisyon niya at lumaban ng patas ng walang hinihinging kondisyon. Huwag daw kakalimutan ni Canelo na ito ang may kailangan sa kanya dahil siya ang undisputed champion. Kaya hindi daw talaga siya mag-a-adjust para dito. Pero ganun pa man ay kumbinsido po si Beterbiev na hindi umano lalaban sa kanya si Canelo. Gawa ng panay pasikat lang naman umano ito pero panay iwas daw talaga ito sa mga totoong halimaw ng boxing. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.